Ang pangarap ng isang tao ay napakahirap makamit at mailap para sa atin. May mga pangarap kang gusto mong maabot pero mahirap itong abutin at sadyang napakamailap para sa atin. Sa tingin ko, kaya bang abutin ng isang pangarap kung kayo ay isang tuka? O bibitawan o susuko ka na lang sa mundong ito na walang kakahantungan at ang pangarap niyon ay maging isang business owner? Sisimulan ko at ito ang aking kwento. Nandyan na naman siya. Paglaki ko, magkaroon ako ng mga sasakyan yung malalaki. Ikaw, anong tinutulong mo? Gusto ko lang magpagparo. At gusto ko yung mga sasakyan. Ikaw, gusto mo to? Wala nga kayong mabili ng pagkain. Alis, alis. At dito, nagumpisa ang aking kwento. Nay, magandang umaga po. Anong po ulam natin ngayon? Pasensya ka na anak, wala tayong ulam ngayon kasi walang trabaho ang tatay mo. Ang mayroon tayo ngayon ay asin at tuyo lamang. Okay lang yun, Nay. Ang importante, makapasok ako sa paaralan na may laman ng tiyan. Hayaan mo anak, babawi ako sa susunod. Makakain tayo ng masarap. Sige po, Nay. Alis na po ako. Sige na, mag-ingat ka. Habang ako ay naglalakad sa daan, ako ay namamangha sa mga sasakyan sa tuwing dinadaanan ko ito at palagi kong sinasabing magkakaroon din ako ng ganitong business. Pero hindi na ako umasa sa mga ganito sapagkat sa estado ng aming buhay ay napaka-imposible nitong mangyari. Hanggang isang araw, Na, anong plano mo pagkatapos nito? Ako'y magtatrabaho na lang, Nay. Alam ko naman di ako makatulong sa kolehiyo dahil wala tayong pera sa pag-aaral ko. sa araw ding yun, bigla na lamang nahimatay ang aking inay sa kadahilan ng lumala ang kanyang sakit. At sa araw din yun, nawala na lahat ang mga pangarap ko dahil sa mga problemang dumating sa aming buhay. Nay, magpagaling ka, Nay. Ikaw na lang pag-asa ko sa buhay. Mawala na lahat ng pangarap ko. Huwag ka lang mawala sa akin. Okay lang ako anak. Lalaban ako. Magtatrabaho ako. Para ikaw ay makapagtapos ng kolehiyo. Nay, tama na yan. Okay lang di ako makapagtapos. Okay na itong buhay na meron ako. Aalagaan kita habang buhay. Magpagaling ka ng maigi. Sa mga nangyayari, hindi ko inisip ang pagsubok sa buhay. Nag-working student ako sa sarili naming tinapayan para magpursige sa aking pag-aaral at makatulong sa kolehiyo. Kumuha ako ng kursong Bachelor of Science in Custom Administration. Sadyang napakahirap mag-aral habang nagtatrabaho sapagkat sa dami ng problema ang iyong kinakaharap, lalo na ang pinansyal.
Pero pinatuloy ko itong kursong ito sa kadahilan ng gusto ko maging successful na tao. Sir, nalulugi na po yung business natin. Bakit? Anong nangyari? Wala na po kasing customer, sir. Bumaba yung sales natin. Isang araw, Kumusta? Ano pa nangyari? Problema ako, Brad. Kairam ng pera. Sure ba? Thank you na marami, Brad. Sige, Brad. sa mundo ng business ay walang kasiguraduhan kung ito ay lalago o malulugi. Hanggang sa ako ay nakapagtapos ng aking pag-aaral, hindi ako huminto sa mundo ng business. At sa tuwing nagsasucess ako sa buhay, lagi kong dinadaanan ng isang shop ng mga sasakyan. At this time, sumubok naman ako ng truck business. At bago yon, ay nagtagpo kami ng taong nagpatibok ng aking puso, ang aking pinakamamahal. At doon nagsimula ang aming pagmamahalan. Hindi lamang tungkol sa business ang aking pangarap sa buhay, kundi magkaroon ng masayang pamilya. Sa katunayan niyan, nabiyayaan kami ng 2 anak at kasama ko ang aking asawa sa pagbibusiness. Ay, folder. Sana maging successful natin business natin. Sana ngahan sa hirap ng aking pinagdaanan sa buhay. Sana ay magtagumpay na ako sa buhay. Excuse me po, sir. Ito na po yung reports natin this 2018. Medyo tumaas po yung sales natin and medyo dumami po yung customers. Maigi Charmaine, ito'y magandang balita para sa atin. Maraming salamat. Sobrang saya ko sapagkat yung taong mataas ang pangarap na akala niya sa sarili niya ay hindi niya ito makakamit, ay akin na itong unti-unting nakakamit sa buhay. Ang pangarap at itong tracking services. Pero isang araw sa taong 2019, Magandang hapon po. 209 ang nadagdag sa mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Kaya lumampas na sa 6,000 ang COVID-19 cases. Hello. Sir, I'm sorry po. Sorry po sa COVID outbreak. Nakakaroon po yung aming services niyo. Hello. Pasensya na po. Wala na po kami mamadali po sa kadahilan ng nangyayari niyo. Sir? Sir, pasensya na po. akala ko matagumpay na ang tracking business namin. Pero may mga bagay na meron tayong di inaasahan na problema. At ito ay ang COVID-19. Excuse me po, sir. Sir, based po sa sales natin, bahagya itong bumaba at yung 30 companies po, nag-back out na po dahil wala na silang customers. At ang root cause po nito is yung COVID-19 outbreak na nangyari sa ating bansa. It's okay, Charmaine. Meron pa ba tayong mga clients? Meron na lamang po tayong 20 companies and ito ay yung belong lang mismo ng South Cotabato, sir. Salamat, Charmaine. Pagpatuloy lang natin ito. Alam kong pagsubok na ito para sa atin. Make sure we can provide all their need. Okay, sir. Noted po. Salamat. Dumaan ang ilang taon ay pinagpatuloy ko ang aking tracking business. Sa likod ng COVID-19 outbreak, laking pasasalamat ko kahit dumaan itong problemang ito at ito ay nagpatuloy sa awa ng Diyos hanggang taong 2021.
Ayon sa Department of Health, pababa na ang kaso ng COVID-19 sa ilang lugar sa Luzon. Ayon pa sa Department of Health, nagpaplato o bumabagal na rin sa Visayas ang pagtaas ng bilang ng nagkakasakit. Pero sa Mindanao, may mga rehiyon na nananatiling mataas. Good day, sir. How's the update? Sir, ito na po yung monthly report natin sa taon 2021. Kahit po sa problema natin sa dumaang taon, ang sales natin from 2019, we've got 75% of sales in 2020. 68% and this year, 2021, we are in 85%. We are in our target. As of now, at bumabalik yung iba pa nating customers. Maraming salamat, Shermaine. At sana ito'y magpatuloy. Sana nga po, sir. Hanggang sa kasalukuyan ay nagpatuloy ang business tracking services namin at lumaki at lumago ito kasama ng aking pamilya at laking pasasalamat ko sa Diyos. Ang kwentong ito ay kapupulutan ng aral sapagkat bago tayo makapunta sa finish line ng ating buhay ay kailangan nating simulan ang pag-abot ng ating pangarap sa pamamagitan ng gawa. Huwag umasa sa swerte habang nakatunganga. Walang mga bagay na mahirap gawin sa taong may pangarap at may nais marating. At sa muli, magandang gabi.